Hello, Sagittarius. Ito yung reading mo for August 4 to 10 or kung kailan mo man matsyempuhan, dumaan sa feed mo itong reading na ito. Baka sakaling para sa'yo talaga ito. Timeless naman ito kahit kailan nyo naman mapanood. Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, or Cross Watchers. Thank you so much, Sagittarius, kung matagal ka nang nakasubaybay, sumusuporta sa mga readings ko. And kung bago po kayo, please don't forget to subscribe, pa-like and follow na rin at patap na rin po yung bell icon. Shout out sa ating mga nag-avail ng YouTube channel membership, tsaka FB page, subscription. Yung mga names nyo, i-flex ko either sa umpisa or dulo nitong ating reading. At sa mga interesado, gusto mag-avail ng personal reading or mag-inquire, basahin nyo yung description nitong video or dumiretso kayo sa aking FB page. Alamin na natin, Sagittarius, ano itong mga energies. Maring, maganap, mga dapat mong malaman itong week na ito. Okay, mga mahilig sa numbers, may mga numbers yung cards dito, pwede nyo na lang ilista yan kung gusto nyo. Meron ditong Earth Rat, Metal Snake, Metal Horse. Baka may mga ipinanganak sa inyo na ganyan yung inyong Chinese zodiac. Earth Rat, Metal Snake, Metal Horse. So, meron ka ditong change your mindset, embrace the great transformation, engage heart to heal. Okay, yung mga numbers 25, 18, 7, number 3, at saka number 7. Ginawa ko lang yung mga nandito sa cards. Okay, ng mga numbers. So, kailangan mong maging, objective ngayong week na ito, Sagittarius. Or mag-think positively, baguhin mo yung mindset mo. Parang may sinasabi kasi dito, ayan. Kailangan mong baguhin ang iyong mindset. Baka hindi siya naaayon sa iyong ikakabuti. Okay? So, hindi yan magdadala sa iyo ng growth, hindi magdadala sa iyo ng pagiging productive or pagiging successful this week. So, pwedeng yun yung blockage para sa iyo. Paano ka ba mag-isip? Ano yung mindset mo lately? O this week, kailangan mo daw ayusin yan. Importante na yung matino o maayos or positive yung mindset mo this week. Kung gusto mong maging maganda yung outcome nitong week na ito para sa iyo. Itong mga susunod na araw, And meron din binabanggit dito na, ayan, kailangan open ka. Open ka sa pagbabago. Mindset nga to. Mindset. So, parang may nasisense akong parang mala death card energy kasi dun sa transformation or parang mala judgment card energy wherein may enlighten ka na baguhin yung iyong pananaw o paano ka mag-isip dito sa iyong situation. So, malaking bagay ito. Ayan. So, sabihin na natin, may mga pagbabago darating dito, whether you like it or not, and you need to embrace kung ano man itong mga bagong paparating. Okay? Kumbaga part ng yan hindi mo naman, kumbaga itong pagbabago na to, sa ayaw at sa gusto mo, mangyayari siya. It's kung paano ka mag-isip, anong mindset ka meron para matanggap mo itong mga transformation na ito. Yan yung pinaka-importante. Engage the heart to heal. Okay, so may kinalaman siya about healing. So it could also, pwedeng ito ay something na nakaka-apekto sa iyong relationship. Sabihin na natin, pwedeng may kinalaman sa romantic or kung hindi man about romantic, sa friendship, paano or sa family members. Ayan. Siguro yun yung naapektuhan. Kasi kailangan mo talaga i-adjust sarili mo Kung paano ka mag-isip, yun ang parang pinakasusi dito.
So, yun din yung ano, yun din yung pinakasusi kung paano ka mag-heal. Once na yan, acceptance, meron ditong acceptance and kung paano mo embrace yung pagbabago, paano mo rin baguhin yung pananaw mo, yung mindset mo, yun yung importante dito sa ano, sa sa iyong path ng healing. So, yan, pwede na ma-related din ito sa health ninyo. I'm not a doctor, na pag-uusapan lang since lahat ng form ng healing possible is nire-relay ko lang sa inyo. Yun yung posible na tinutukoy dito. Kasi pwedeng iba, hindi naman ito nagre-relate sa inyong limbawa sa mga emotional something, pwedeng nga yung iba, pwedeng sa health, no? So, di ba, limbawa sa health po yan. Ano yung mga dapat mong baguhin para makatulong dito sa iyong healing, sa pag-recover ng kalusugan mo, sa katawan mo. Kung paano mo ma-improve yung kalusugan mo, pwedeng yun eh. Kasi di ba minsan may mga pananaw tayo na ano, yung parang nakasanayan na ba natin. And minsan nagiging matigas yung ano, pag-iisip natin, pananaw natin. Kumbaga parang na-cement na sa atin yung ganung ano eh, mindset. So sa tingin ko yan, whether may kinalaman yan sa iyong physical na healing, or sa emotional, or sa spiritual, ang pinaka-susi dyan is kung paano mo baguhin itong paraan ng pag-iisip mo tungkol dyan sa topic na yan, dyan sa bagay na yan. And kung paano mo tanggapin itong mga pagbabago na dapat mong tanggapin kasi part ng process. Okay? Beware of deception. You have the Seven of Swords. Oh, sorry, this is the Page of Swords. Beware of deception. Someone may try to manipulate you, deceive you sa pamamaraan ng talkies. Ayan, magaling bumoka, o baka ma-convince ka, mauto ka, maingganyo ka rito, mahulog ka sa kanyang matatamis na salita. O sa ano yan limbawa, sinisales talk ka. Ingat sa mga ganyan. Okay? Hindi to tinatry ka niyang ma-convince or mabilog yung ulo mo. Okay, pwede rin namang yung iba sa inyo dito. Okay. May mga pagpapaka-indulge dito. Meron ka Empress. So meron something na masagana. Oo, may abundance eh. O yung iba nag-over-indulge kayo. Nag-over-indulge. Ano ba to? About food ba to? Maraming form ng indulge, pag-i-indulge, hindi lang sa pagkain. O, limbawa, ini-indulge nyo yung sarili nyo sa pag-shopping or ini-indulge nyo yung sarili nyo sa ano ba tawag dito? Pag-gimmick-gimmick, paglabas-labas. Basta sabi ko nga, maraming way para tayo mag-indulge. Depende na yan. Ano ba tong usually ginagawa ninyo pag nag-i-indulge kayo? Ayan. Depende na. Okay? Or meron ditong something about mother. Motherhood, pagiging nanay, or tungkol sa nanay mo. Meron something dito about something na malapit ng anihin, magbunga. O yan, baka yung iba, baka merong malapit ng mga kabuwanan na. Ito, malapit ng maging nanay. Okay, may mga may something about fertility, abundance, indulging. Or pagiging creative, productive. Sabihin na natin itong na to, card, pwedeng iba sa inyo itong week na ito marami kayong matatapos na nagawain.
O baka makakota kayo, ano yun sa ginagawa nyo, sa trabaho nyo, or sa negosyo nyo. O ba, makarami kayo ng benta, yan. So, meron ditong something na very productive. Or marami kang nagawa sa bahay. O ba, may plano mo mag-general cleaning, or may mga, basta marami kang agenda natapos, na task na natapos, and naging very productive yung week mo. O, yan, sabihin na natin ganyan. Nasulit, ayan, sulit na sulit. Pagdating naman dito sa isang card mo, okay. Pwedeng fantasy or illusion. Someone will try to fool you talaga. Ayan, dideceive ka. Baka talagang inaano ka nito eh. Mamaya sasabihin niya, mag-invest ka ng pera mo dito. Tutubo agad dyan ng halimbawa sa isang buwan, ganito kaagad kalaki, ilang porsyento yung babalik sa'yo. So, mag-ingat ka lang kasi especially sa pera, Basta meron ditong parang inaano ka niya, yung dadaanin ka niya sa sales talk, sa mga mabulaklak na salita, baka maengganyo ka. Or pwedeng iba naman may mga kayo dito. Parang diversion. Pag sinabi nating diversion, halimbawa, mainit ulo mo, dun sa jowa mo, naghanap ka ng way para kahit pa paano, lumamig yung ulo mo. Halimbawa, sobrang inis na inis ako dito sa person na to. Makapagpunta nga dun sa mall, magpapasalon, ayan, magpapamani-pedi. Basta meron ditong way na parang dinadivert mo yung attention mo sa pamamaraan ng ibang bagay. Parang instead na para lang mailayo mo pansamantala doon sa issue, doon sa matter, sa sitwasyon. Para lang, ewan ko, basta parang naghahanap ka ng outlet, ayan, pwedeng naghahanap ka ng outlet or pangligaw muna ng attention mo para lang ma-divert, maalis doon sa bagay na ayaw mo munang isipin or kinaiinisan mo, iniiwasan mo muna, okay? Sabihin na natin para lang malibang ka saglit or matanggal mo na yung focus mo doon or yung isip mo doon. Yun yung diversion na sinasabi dito. Love life this week. May mga making changes talaga, dapat talaga open-minded ka, mindset talaga importante, pati sa love life mo. Tsaka yung iba, meron kayong may chore ba kayo ni person mo, ayan yung iba dito, baka may hook up kayo with, ewan ko kung kanino to, ano ba to? May tipong mga one night stand na binabanggit dito. Or pag yung making compromises pagdating sa relationship. Kailangan ng compromise. Okay, so parang meron ditong person mahilig siyang tinatandaan niya lahat ng bagay, maganda, pangit. Kung negative, pwedeng nagtatanim siya ng sama ng loob. Yan. Kung sino man sa inyong dalawa yung mag-partner, mag-jowa, or mag-asawa. So, kailangan dito mag-learn kayo na mag-compromise sa isa't isa. Kung pwedeng yung iba, baka magkaroon kayo misunderstanding kung hindi kayo nagbibigayan, kung hindi kayo marunong mag-adjust sa isa't isa. So, dapat magbigayan. Okay? Willing kayo dapat dito, mag-adjust, or mag-effort, dapat pareho kayo.
So, yung iba pwedeng may date, di ko alam, lalabas kayo and may something physical, parang may ganyan-ganyan. Okay. Tignan na natin iba pang paparating sa inyo. Parang meron kasi ditong isa sa inyo na naglilista siya lahat eh. Kumbaga, pagka may nagawa kang kasalanan, hindi mo na maalala, uy, nilista niya pala yun. O, ito, sinave ko, in-screenshot ko. O, ito, parang ito yung date, ito yung time. O, baka merong ganyan eh. Sabi ko nga eh, pwedeng nagtatanim yan. Paparating sa iyo, wow, may opportunity this week sa iyo. Pwedeng maganda rin ang kita yung iba or yan, either opportunity or may windfall o baka yung iba dito, pagkapanalo. Kumbaga, makaka-benas kayo, makakachamba kayo, makakachempo kayo na maganda rito. At, naku, may kalungkutan sa family, hindi ko alam. May nakakalungkot ba na balita? Ano ito? Something related sa family na nakakalungkot kung ano mang ganap yan. You need to defend yourself. Oh, itong week na ito. Kailangan mo pagtanggol sarili mo, protektahan yung sarili mo. Dampa natin mga closing messages for you, Sagittarius. Una, the best way to fill your life with love is to open your heart and give love. Ayan. So, in order na makareceive ka ng love is dapat open ka rin na magbigay ng love. Yun yung sinasabi dito. Lord, help me. Remember that nothing will happen today that you and I can't handle together. Okay, patatagin mo yung loob mo. Baka kasi may challenge. Meron kasing family sorrow. May something na mabigat, malungkot, related sa loved one or family. And parang itong card na to is parang ewan ko, bigla lang pumasok sa isip ko na this is a reminder na kung ano man mabigat, mahirap yung pagdadaanan mo sa Sagittarius, kakayanin mo dyan with the help of God. Basta isipin mo na si God nandyan siya sa tabi mo. Walang kahit anong bagay na mahirap o masakit na hindi mo kakayanin pag hindi mo kasama si God. Kung lagi mo iniisip na kasama mo si God at ginagabayan ka niya. Tutulungan ka niya through hard times. Yun lang yung dito, hindi ka niya pababayaan sa Sagittarius, hindi ka niya iiwan. Let go and let God. Ayan na naman, oh. May plano si God para sa iyo, Sagittarius. So, may mga bagay kang dapat i-let go, ipaubaya kay God. Ito yung mga bagay or burdens na hindi mo kayang isolve sa sarili mo. Or kung nahihirapan kang dalhin on your own sa sarili mo, andyan lagi si God para ikaw ay, tulungan na kayanin yung mga bagay or sitwasyon na mahirap para sa iyo. And kung may mga dapat kang i-let go, surrender mo kay God yung mga bagay na hindi mo na kaya. Okay? So, sana makatulong sa iyo itong reading na to, Sagittarius. Don't forget to leave a comment or like, share. Take care. God bless. Bye-bye.